Ang pakikipagsagupaan nila Zoro at Sanji sa mga God's Knight, pag-reveal sa hybrid form ni Loki at ang inaantay nating pagsali ni Luffy sa laban nila Loki at Imu, makikita na natin. Yan at iba pa ay aalamin natin ang mga predictions para sa chapter 1183 ng One Piece. Ano-ano nga ba ang mga posibleng mangyayari sa parating na chapter? Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay kung mahilig ka sa mga gantong content patungkol sa One Piece ay huwag mo kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory o predictions na parating dito sa channel. Salamat sa pagsuporta mga katambay. O paano? Simulan na natin. Let's go! Ang mga kaganapan ngayon sa Elbap ay mas tumitindi at marami tayong nalalaman na neto lang nare-reveal magmula sa totoong form ni Imu hanggang sa mga panibagong god powers na pinakilala sa nakaraang chapter. Nagpatuloy nga ang laban nila Imu at Loki at mas tumitindi nga ito. Tinawag pa ni Imu itong Nidhogg na isang traidor na posibleng isa rin sa mga kaalyado niya itong Nidhogg nung Void Century. Nagising na rin itong dalawang Wings of Liberation ni Luffy na sila Sanji at Zoro at mukhang okay naman sila. Naganda na nga ang mga to dahil naramdaman at nalaman nila na itong sila Summers at Killingham ay babalakin na namang manggulo at kuhanin nga itong mga batang giants. Sa kabilang banda nga ay natagpuan na sa wakas nila Saul at Robin itong si Biblo. Nailigtas nga nito ang mga libro ng Ohara at tuwang-tuwa nga si Robin para dito. Pero bigla ngang napatanong si Saul at nasabi na may kakaiba nga daw dito kay Biblo. Nasabi nga natin na ang mga God's Knight ay ipagpapatuloy ang mission nila kaya itong si Summers binitbit ulit yung barkong gagamitin nila para tumakas. Itong si Killingham ay may ginawang malupit at ang kinatatakutan niyang nilalang mismo ay ang pinalabas niya na ito nga daw ang tinatawag na Rain God na si Sasa. Itong Rain God daw na to ay napakalakas at kayang-kaya nga daw nitong lunurin ng isang bayan sa isang iglap lang na kahit nga daw silang mga Celestial Dragon ay takot na takot nga daw dito. Napalabas ni Killingham yon at nakuha naman nila ang mga bata pero saktong dumating nga sila Zoro at Sanji para nga pigilan ang mga siraulong God's Knight. Yan ang mga nangyari sa nakaraang chapter. Neto kaya ano ang mga posibleng mangyayari? Alamin natin. Ang sitwasyon nga ngayon sa Elbap ay mas tumitindi at lumalala dahil nga ilan sa mga bida natin at sa mga giants ay napatumba nila Imu. Nang walang kahirap-hirap, andyan sila Gerd, si Stansen at Hyrodin na na-injured nga pero to the rescue naman itong si Chopper at ang ilan sa mga naputol na parts ng daliri nga ni Gerd ay naidoktong na nga niya na mukhang ganun din kay Stansen. Malamang na okay na din si Hyrodin sa pinsalang tinamo nito at magpapagaling na nga lang ang mga to. Ganun din ang nangyari kay Sanji at Zoro. Sa nakaraang chapter nga ay nalaman natin na bumangon at okay na nga itong dalawa. Itong si Sanji nga ay nagmadali nga dahil alam nga niya na itong si Killingham ay ipagpapatuloy yung mission nila na kuhanin yung mga batang giants. Kaya tumungo nga agad to doon kung nasan nga si Killingham. Ganon din si Zoro na naramdaman niyang babalakin na naman nila Summers na maghasik ng lagim at sabi niya kailangan nilang pigilan ng mabilisan yung mga God's Knight na yon dahil mas magiging malala nga daw pag hindi nila nagawang matalo ang mga siraulong God's Knight. Kaya asahan natin na may mga bakbakan na magaganap sa pagitan nitong mga God's Knight laban kila Zoro at Sanji sa parating na chapter dahil nasa panganib na nga ang mga batang giants pati na ang ilan sa mga bida natin dahil gawa nga ng bagong Nightmare Monsters nitong si Killingham na Rain God Sasa. Kailangan nila Sanji mapatumba si Killingham at mapigilan ni Zoro si Summers para talagang hindi na makabangon itong sila Summers. Makukulit kasi sana nga itong si Sanji makagamit din ng Conqueror Saki dahil kailangan talaga nila yung ganong ability sa mga dadating na mga arc dahil puro nga malalakas na ang makakaharap ng mga bida natin. At kay Zoro naman baka may mga makita tayo na bagong teknik na ipangtatapos niya kay Summers. Abangan natin yan. Itong sunod naman ay patungkol to sa mga mas marami pang mare-reveal patungkol nga sa Void Century o Ancient Kingdom na pinagmula nila Imu at Joy Boy. Dahil magkakakonekta lang naman ng mga to, si Joy Boy, si Imu, ang Elbap, itong Nidhogg na sinabi ni Imu na traidor. Ibig sabihin nakasama na ni Imu noon ang dating user ng Nidhogg at baka nga kaya sinabi niyang traidor ay kumampi to kay Joy Boy o kay Nika. Malamang sa parating na chapter ay unti-unti na nating malaman ng ilan sa mga impormasyon patungkol dyan sa Ancient Kingdom, Void Century, kay Imu, dito sa Nidhogg. Madami pa kasi tayong kailangan.
na ma-explore pa patungkol sa mga yan. Kaya mukhang sa mga dadating na chapter, unti-unti na tayong maliliwanagan. At speaking ng maliliwanagan pa, ay itong si Biblo na librarian ng Au Library. Napaka-misteryoso rin talaga nitong nilalang na to. Kahit nga si Saul, sinabi na medyo may kakaiba nga daw dito kay Biblo na hindi pa rin niya talaga maintindihan. Pero pasalamat pa rin tayo dahil nga sinagip niya yung mga libro ng Ohara na sobrang importante ngayon. Kasi yan ang ilan sa mga susi natin para malaman natin ang nangyari sa Void Century, sa Ancient Kingdom, plus pa yung mural ng Elbap na yan nga ang trabaho nila Robin at Saul na alamin yung misteryo ng mga yan, lalo na yung mural ng Elbap. May theory lang ako na naisip dahil nga itong si Biblo may kakaiba nga sa kanya. Naalala ko lang sila Roger dahil 'di ba may itlog na dala sila Roger nung naglalakbay sila. Paano kung yung inakay ng itlog na dala nila Roger ay si Biblo mismo, 'di ba? Posible, tapos si Biblo pa ngayon ang nagbabantay doon sa mga libro ng Ohara na sobrang importante ngayon na parang mga road poneglyph lang. Sana netong parating na chapter may mga malaman din talaga tayo kung sino talaga tong si Biblo. Panigurado naman na ang laban nila Imo at Loki ay magpapatuloy pa rin dahil dalawang sunod na chapter na nagsasagupaan itong dalawang malalakas na individual na to. Hanga rin talaga ako kay Loki kasi napakatibay, nakakailang injury na nga to pero ang lakas pa rin. Nung mga nakaraan lang nasaksak pa ng Black Blade na Nemesis tong napakakulit na si Loki pero wala lang sa kanya, parang nagasgasan nga lang si Loki. Dito natin makikita talaga na sobrang lakas din talaga nitong Ancient Giant na to at pinakamalakas na giant ngayon sa Elbap, walang duda. Pero may kulang pa rin talaga sa pinapakita ni Loki ngayon sa laban. Parang hindi pa peak ng excitement ang nakikita natin. Ano ba to? Kailangan natin makita ang hybrid form ni Loki. Bakit nga ba importante na may hybrid form si Loki? Ito yon, di ba nung mga nakaraang chapter sabi ni Loki na nirereklamo niya yung sobrang laking anyo niya dahil hindi niya nga mapuntirya ng husto si Imu. Dito ko rin napansin na parang kayang paliitin ni Loki yung sarili niya at nung inatake niya si Imu nasa pool niya pero tinangki nga lang ni Imu yung Torheim. Kaya ako nasabi yan kasi nga ang hybrid form ni Loki ay dapat sakto lang sa size ni Imu at kailangan niya pa talaga ng mas malakas na form para nga makasabay pa kay Imu. Kaya ang sagot dyan ay yung hybrid form niya. Katulad nung kay Kaido, mas lumalakas nga si Kaido nung naka-hybrid form. May drunken form pa nga na mas naging brutal. Kaya posibleng may ganyan din si Loki. At sana nga sa parating na chapter makita natin yan para talagang all out na ang mangyayaring laban. Pero hindi lang yan ang inaantay natin. Alam ko karamihan sa atin ay gusto at inaabangan talaga ang pagdating ni Luffy sa laban. At makaharap na siya ni Imu na posibleng mas magpagalit pa dito sa King of the World. Pero ayun nga ang gusto nating makita na mag-tandem sila Loki at Luffy dahil ganyan din ang ginawa nila noon sa Void Century. Ang dating user ng Nidhogg ay nakipagtulungan kay Joy Boy na user ng Nika Fruit kaya bagay na bagay talaga na magsama si Loki at Luffy. Saka sa sitwasyon ngayon ay kailangan talaga nilang magtulungan dahil si Imu sobrang lakas din talaga kaya kung kailangan talagang magduo sa laban ay dapat gawin. Isa rin sa inaantay ko to dahil nararamdaman ko na may ilalabas na bagong form si Luffy para sa Gear 5. Hindi man yung totally na matatalo niya agad si Imu pero yung kayang makasabay man lang at makapinsala ng saglitan at mapauwi si Imu sa Marijoa. Sa ganyan lang okay na at napakahalaga nun dahil walang kayang pumigil ngayon kay Imu maliban kay Loki at kay Luffy. Lalo na si Luffy dahil ito ang rival ni Imu. Either may bagong form si Luffy para sa Gear 5 o mas mapapalakas ni Luffy ang Conqueror sa akin niya na kayang magpataboy kay Imu pabalik sa Marijoa. Abangan natin yan dahil ayon dito sa mga nakikita kong spoilers o mga previews sa next chapter ay magiging malupit daw ang parating na chapter. At may hint na talaga na magkakaharap na sila Imu at Luffy kaya nakaka-excite. Abangan natin yan. Sa mga nasabi ko na theory o pananaw ay mas mabuti pa rin na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo ang mga posibleng mangyayari next chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!